Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Senator Amy sa kanyang official Facebook page. Nagsalita siya tungkol sa kalusugan, mga haka-haka sa kalusugan ng kanyang kapatid. Sabi niya, pati nanay ko, hindi alam anong nangyayari kay Bongbong. Ano ba yan? Nanay? Tapos may ipinost na, kailan yon, Sunday. Nagsimba. Nagsimba sila kasama si First Lady. Tapos sabi ni Senator Amy, hindi alam ng nanay ko anong nangyari sa kanya. Tapos ito ngayon, basta ang alam ko, may sakit ang aking kapatid. Pwede ba pagalingin muna natin siya? Pakinggan natin siya. Kinukulit niyo ako mag-medical bulletin. Malay ko ba? Hindi nga ako doktor. Di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba, November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan tungkol sa kalusugan niya. Okay. Ano naman? So, grabe ang relasyon nila, no? Nakakalungkot. Magkapatid. Tapos hindi nagkikita, hindi nag-uusap, matagal na. Ang dahil lang sa politiko. Kabaliktaran dito sa mga Duterte. Malayo, makita mo ang samahan ng mga Duterte. Lalo na itong nangyari kay Tatay Digong, grabe yung pagkakaisa nilang 4. Dito naman kay Bongbong Marcos, Amy, wala na. So, ano ba talaga? Medical bulletin, yun nga, sino bang nangungulit kay Senator Amy? Basta ang alam ko, may sakit ang kapatid ko. Pwede ba pagalingin natin siya? Sinasabi ng palasyo na, well, healthy ang Pangulo. Sabi ng Anti-Claire. Kung basihan mo yung mga videos and pictures na lumalabas, okay ang Pangulo. Sunod-sunod ang kanyang mga reporting eh. Dalawang sunod siya. Ang una tungkol sa presyo ng petrolyo na sabi niya kahapon ito, effective April 14, Martes, bababa ang presyo ng crudo ng 20 pesos. Wow, good news. Salamat po, Mr. President. Tapos nag-vlog siya. Sabi niya, oras na para magtulungan tayo, hindi yung magnakawan. Nakakalungkot yung may insidente ng fuel theft or hoarding. Yun. So, vlog niya yun. So, vlogger, reporter. So, kung pagbasihan mo yun, ay buhay na buhay. Malusog ang Pangulo. Yun. Nagsimba sila kahapon ng unang ginang sa Malacanang. Nag-dinner date. Ano pa ba ang mga susunod nilang i-post na picture? Kaya lang, bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi sa mga ipinopost nilang picture. Ako, always there's a question mark. Hindi ko naman sinasabi na throwback o ano yun dahil wala akong kakayan mag-determine ng throwback o hindi. Alanganin lang ako. Kasi yung mga litrato niya na ipinopost, malusog pa siya. Buo pa yung mukha niya, ito, kita niyo ang mukha ko, di ba? Medyo buo, ibig sabihin healthy ako.
Kailan kung ang mukha mo nangungulubot, tapos may mga ano na diyan, may mga there is something wrong, puno ka ng stress. Kaya tignan niyo yung mukha niyo. Huwag niyong pabayaan na yung stress ang maghari sa buhay niyo. Relax lang. Oh. So, inamin naman ng Pangulo mismo o si Auntie Claire, yung sakit, diverticulitis. Ano ba yun? Dito sa small intestine. Dahil sa anong sabi nila is dahil sa stress, dahil sa pagtanda, nagkakasakit ng diverticulitis. Dagdagan ko lang yan. Kung kulang ka ng fibers, palagi lang karne ang kinakain mo, most likely, yan ang sakit. Kaya, malala ko, may nagkwento sa akin na doktor. Yung the late President Cory Aquino, kinamatay niya is colon cancer. Ang hilig pala ng Pangulong Cory is steak. Yung karne ng baka ba? Di ba ang sarap ng steak? Masarap yun. Kaya lang, ang karne ng baka daw, pag kinain mo, didikit dyan sa ating intestine. Didikit. Kung walang fibers, yung fibers, yun ang maglilinis. Ilalabas niya yung madumikit na toxic sa intestine, lalo sa large intestine. Kaya mailalabas kung may fibers ka. Kung wala kang fibers manggagaling po sa prutas at gulay. Di dumikit doon, yun. Sa sobrang toxic na yung intestine, lalo na yung colon, large intestine, yun, magkakaroon ka na ng colon cancer. Kaya yan, diverticulitis, related yan sa pagkain na kulang ng fibers. So, watch out po ang ating diet. Masarap ang baka. Gustong gusto ko, kailang iniiwasan ko dahil nga basta red meat, it's not good for our body. Kailang kumakain pa rin ako. Kailang konti-konti lang. Ako more on fish, fruits and vegetables para hindi tayo magkasakit. Aanhin mo yung pera, bilyones nga ang pera mo, hindi ka naman makakain ng maigi, namamayat ka, nanghihina ka, ay kawawa ka. Mas maganda pa yung walang pera na walang sakit. Di ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og giyero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Mao na niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero
Umana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin o nagtabang sa sin di palit ko atong bustot na turo na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na isda na gyud akong atop tanan di na ko mura kay akong sinapulian nagbag-o So salamat kayo. salamat kayo